Hello! Hello, 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 hello. Isang makatatay na hapon po sa inyong lahat. Oo, ang biliso ng ating buwan, June 17. At sa linggo, third Sunday of June, ibig sabihin Father's Day. Kaya hindi po gusto magpahuli ng inklinasyon sapagkat isa hong gininto ang pagkakataon sa inklinasyon na makapagbigay ng tribute o kaunting saludo sa ating mga magulang na nagsisilbing pundasyon at lakas ng ating mga Pilipinong may kapansanan. Kung sa iba ho ay sinasabi nila na ayaw nang makialam daw ng pamilya, dito ho sa Pilipinas, ang kultura ng pamilyang Pilipino ay nagbibigay halaga sa pamilya. Kaya yung hapon po ay ayaw naming sirain ang ganyang pagsaludo na naging isa sa mga tradisyon ng inklinasyon na opisyal niyong kakwentuhan tuwing linggo at tumatakbo na po kami sa aming ika-6 na taon. At tuwing ganito pong panahon ay pinipilit po namin sa abot na makakaya ng ating inklinasyon team, lalo na ng ating mga direktor at ng ating mga behind the scenes teammates na magbigay sa inyo ng mga eksperto sa larangan ng usapin sa larangan ng may kapansanan. Pero bago ko po ipakilala ang aking co-host na equally mahusay ding tatay at faithful na asawa, ayan, bibira po yung masasabi nating magaling na tatay at tapat na asawa. Konti na lang po kami noon ng aking co-host, konti na lang ang lahi namin. Anyway, natatawa kaming tatlo sa iyo, DJ, kung makita ang aming mukha. Hindi kasi ayaw nilang tanggapin na Karanil na kukonti na lang yung lahi natin. But anyway, bago kita formal na ipakilala, gusto ko lang batiin si Senate President Sherwin Gatchalian sapagkat finally nahalal na siya bilang Senate President. Yung pong mga 10 hangal na senador na binabayaran ng Pilipino ng 300,000 araw kada buwan, hindi po nagtrabaho. Samantalang po yung ating mga masahistang bulag, yung ating mga empleyadong deaf, yung ating mga empleyadong physically disabled na talagang nagtatrabaho sa kung saan saang lugar, malate lang ng 2 minuto o 5 minuto, binabawasan ng gobyerno, lalo na yung mga job order. Kasi alam po ninyo, marami ho sa ating mga ama na may kapansanan na nagtatrabaho sa gobyerno, malate lang ng segundo, minuto, may bawas ho yun. Samantalang yung pong ating 10 senador na mga hangal na hindi pumapasok hanggang kanina umaga, binabayaran po ng buwis ng taong bayan, walang hiya at hindi nahihiya sa ating mga Pilipino. Kaya tandaan ho ninyo, lalo na isa dyan, yung ginagamit yung pangalan ng Diyos, nako, mahiya ka, ngayon pa lang, pinapalakpakan ka na ni Satanas, ha? Anyway, congratulations po kay Senate President Sherwin Gatchalian sapagkat siya po ngayon ang ating bagong Senate President. Siya rin po ang author ng Inclusive Education Law at maraming co-sponsors ng mga ibang batas tungkol sa taong may kapansanan. At umaasa po kami sa liderato ni Senate President Gatchalian at sa 13 senador na hindi na po kayo gagaya sa mga hangal na senador na meron tayo sa ating bansa. At ngayong hapong ito, sabi ko po sa inyo ang ating co-host, mahusay na tatay, tapat na asawa, si Karanil Sorongan. Good afternoon, makatatay na hapon, Karanil. Good afternoon, DJ. At syempre, binabati natin ang lahat ng mga tatay sa buong mundo. Syempre, lalo na ang mga Pilipinong tatay, DJ. Yun, yes. Oo. Ano bang kakaiba sa mga Pilipinong tatay? Siguro isa yan sa malalaman natin sa ating mga panauhin. Pero sa'yo ikaw, anong distinction ng isang Pilipinong tatay sa ibang mga tatay sa ibang bansa? Ikaw na may naglakbay na rin sa maraming bansa sa buong mundo. Yeah, siguro DJ sa akin, I think yung mga katatayan sa Pilipinas, mas malapit tayo sa ating mga anak, as compare sa mga tatay ng ibang bansa sa mundo. Kaya nga ang titulo ng ating usapan ngayong hapon ay Kwento ni Tatay, kwento at tapang ng puso ni Tatay. Kung ano man ang yung tama, kung tama man yan. So pag-uusapan natin ang mga kwento ng tatay at yung puso na ginagamit nila araw-araw sa pakikisalamuha, sa pagpasa ng kanilang responsibilidad na hubugin ang kanilang mga anak na may kapansanan na pagdating ng panahon, sila ay magiging asset ng Pilipino.
at magiging handa upang harapin ang hamon ng buhay sa magandang Pilipinas. So Karanil, please introduce our distinguished experts for this afternoon. Yeah, thank you DJ sa ating episode sa hapong ito. So binibigyan natin yung pagkilala ang lahat ng mga tatay. Siyempre, lalo na ang mga tatay ng mga bata o taong may kapansanan. So ang pamagat ng ating episode sa hapong ito, si tatay at mga kwento ng puso at tapang. So swerte tayo sa hapong ito, no, dahil dalawa ang ating panauhin, no, at ipapakilala ko na sila Dijeron. So ang una, no, na ating panauhin ay si Jerwin Vivas, no, isang disability inclusion advocate. So matagal-tagal na kami makikilala ni Jerwin, no. Siya ang presidente ng Big Kiss ng Persons with Disability Association Incorporated, no. Nakabase ito sa Caloocan City, no. Siya isang tatay, no, na may anak na nasa autism spectrum disorder, no, at siya ang pinuno ng Big Kiss na sumusulong. Paborito mo to DJ, no, patungkol sa livelihood, capacity building, accessibility, and social inclusion. Yes, sir. Para mapagbigay ng oportunidad, no, sa mga persons with disability para magiging produktibo members ng ating lipunan. So siya ay na-invite din sa iba't ibang mga pagpupulong, mga consultation, no, patungkol sa kapansanan, no, in promotion of the principle of nothing about us without us. So welcome natin, no, at palakpakan, no, si Sir Jerwin Vivas. Magandang hapon, sir. Si Jerwin, Okay. magandang hapon po. Hi Jerwin. Jerwin, say hi. Ayan. Sa lahat ng tagapanood at tagapakinig ng informasyon, maraming salamat po sa pagkakataon na maimbita ninyo ako dito sa inyong programa. Okay. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Happy Father's Day. Thank I'm you, sure sir. maraming nanonood to kasi maraming fans to. Maraming fans to si Sir Nga Jerwin. Balita Sige. ko nga eh. Kilabot daw to eh, kilabot. Go ahead, sir. Oo, kilabot yan talaga na matulungin. Yes. No? Kapartido man o hindi, tinulungan yan ni Sir Jerwin. Ayos. Okay. Sige. Salamat. Yung ating pangalawang guest, no, ay si Sir Evert Malapad, no, isa siyang educator, no, and advocate, no. Siya ay husband, no, ni Mami Apple, no, at tatay ng dalawang babae, yung isa si Meme, no, 31 years old na siya na may autism, at yung kanyang isang kapatid, no, na si Ella, 27 years old, DJ, no, isa ng lisensyadong doktor. Abangan naman, yun ang sinasabi, di ba? Oo. Very Okay. good. So siya ay dating Board of Trustees ng Autism Society Philippines at presidente, no, ng Autism Society Philippines Metro South chapter. No, he is a licensed secondary school teacher, no, major in technology and livelihood education, DJ, and a holder of Master of Arts in Education, major and special education at DJ, a certified TESDA instructor trainer. Wow. Diba? Nice. Very good. Sa ngayon, konektado si Sir Evert sa Neurodevelopmental Center ng Perpetual Medical Center Las Piñas as PED coordinator in charge of adolescent and adult program. So actually marami din siya, no, binibigay ng mga seminars and trainings, no, sa mga magulang, sa mga professionals. Kasama to DJ ni Mrs. ko. Nagbibigay sila ng home management program sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. No, gumagawa din siya ng mentoring,
job coaching, and life skills for individual with disabilities. At ito nga, no, kasama siya no, sa pagbigay ng home program for children with very challenging behavior. So, mga ka-inclinasyon, welcome natin si Sir Ebert Malap. Hi, Ebert. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon sa member ng Inklinasyon at sa mga nakikinig. Karangalan po muli na maging bahagi ng Inklinasyon. At sana po makapagbigay tayo ng mahalagang special mga impormasyon lalo na doon sa ating mga katatay. Lalo na sa pagdiribang natin ng Father's Day. Kailangan ipaglaban natin ang ating mga pagiging tatay sa ating pamilya. Okay. Ebert, ano mo si Ebert Baltolome at saka si Ebert Bautista? Mga kapatid mo ba yon? Kapangalan mo yata yun. Ha? Oo. Okay. Oo, thank you very much. 12 minuto makalipas sa 3:00 ng hapon. Ano? Gusto ko lang i-shout out ang ating mga lahat ng kakwentuhan ngayon. Lalo na yung ating mga kaibigan, yung ating mga Persons with Disability Affairs Officer ng Batangas. Nangako silang makikinig sila ngayon. Ganon din yung Women's with Disability Federation at yung officers ng Federation ng Officers ng Batangas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, Karanil. Wow, marami palang promotion si Dejeron. Siyempre. Oo. At saka alam po ninyo itong dalawang ito, maraming inihandang mga visuals para sa inyong lahat, no. So, sa bahaging 'iyon mamaya si Karanil muna 'yon. Pero in the meantime, Karanil, allow me to just to set the preliminaries and ikaw na mamaya pagdating sa bandang video, no. Maganda yung topic, kwento ni Tatay Puso at Tapang, ano. Doon ba sa inyo ng kayong mag-asawa po, sa inyong dalawa, Ebert at saka Jerwin, wala bang herita, wala bang lahi ang sino man sa inyong mag-asawa na pagmumulan o pinagmulan nitong mga kapansanan ng inyong mga anak? Unahin natin si Ebert. Meron ba, Ebert? Okay. Sa akin pong pagkakaalam, wala po. Both side, wala po. Okay. Sa'yo, Jerwin. Hello, Jerwin. Yeah, sa amin naman po, sa pagkakaalam ko, wala rin. Wala rin. Actually, nung manak namin, nagtatanungan kami kung sino ang may lahi. Sino ang may sala? Parang ganyan, ano? Okay, so kasi ang sinasabi, ito raw mga ito bahagi ito ito ay pinag-aralan namin ni Karanillo kasaysayan ng struggle ng kapansanan sa buong mundo, no. Ito'y bahagi ng nagiging lamat o mantsa ng sektor ng may kapansanan sa buong mundo na kung hindi kami malas, kami daw ay bunga ng sumpa o kaya ay ito nga yung lahi. Pero o kaya maling ginawa ng mga magulang. Yan ang mga kaakibat na mga judgmental statements, no. Pero sa inyong dalawa, sabi nyo nga walang ganon, walang pinagmulan. So nung pong ipinanganak ang inyong mga anak na may kapansanan, Jerwin, mauna ka na siguro, ano ang unang reaksyon ninyo mag-asawa at very briefly, paano inyo ito napaglabanan at nagkaroon kayo ng resolve na ipaglalaban natin ang kinabukasan ng bata? Jerwin? Jerwin, I love you. Yan, huwag mo kasi unmute. Go ahead. Jerwin, go ahead. Ano po yung tanong? Parang nawala sa akin yung hindi ko sige. Okay, ano ang anong unang mga naging reaction nyo, very briefly, at ano ang nag-motivate sa inyong mag-asawa na at nagsabi kayong dalawa, nagkasundo kayo, ipaglalaban natin ang kinabukasan ng anak natin? Actually po, nung na-diagnose yung anak namin, ako Jerwin, with all due respect, sandali lang ha, Jerwin, JM, sandali lang, Kuya Jerwin, sandali lang. JM, paki-assist mo si Sir Jerwin, medyo choppy, sayang ang sinasabi niya. Ebert, ikaw muna, sir.
Ikaw muna, Herbert, ang sumagot, kapatid. Sige, sir. Oo, please go ahead. Siyempre, Oo. gaya ng karaniwang bagong mag-asawa, bagong kasal, talagang nangarap kaming mag-asawa na yung unang anak namin ay magiging doktor. Yan po talaga ang unang pangarap. Kasama na doon na sa pagbuo ng pamilya, magkakaroon ako ng shop, umuwi na ako galing sa Saudi. Pero yun nga, dumating yung pagkakataon na may anak na kami. Siyempre excited. Pero nung unang mga araw pa lang po, mga few weeks ng kanyang pagkaanak, ang kapansin-pansin kay Maymay talagang iyakin siya. So iyakin, halos buong do sa village na malayo pa lang talagang iyakin siya. So in short, after po ng mga may mga kapapansin na kaming kakaiba, nagtatanong-tanong kami sa ibang mga kamag-anak na bakit ganun ba, natural ba ito sa isang bata na ganito. Hindi na po nawala na yung agam-agam at kami nagpunta sa doktor para patingnan si Maymay, at yun nga po na diagnose siya with autism spectrum disorder. Siyempre nung nadinig namin yan, siyempre ano ba yung autism spectrum sa isang bagong mag-asawa, sa bagong magulang, nagtaka, na-shock, lahat yata ng mga challenges na pinagdaanan. Pero nagkataon na kami ay naka-attend ng isang family support group sa Autism Society Philippines at that time. So, doon namulat na kailangan naming bagamat dumaan kami doon sa challenging stage, pero kailangan namin tanggapin kung ano ang kalagayan at sitwasyon ni Maymay. Yun. At yun ang nagbunsod sa inyo na simula doon sa araw na yon na nakita nyo yung support group, tinanggap nyo yung kapansanan. Paano nyo tinanggap yung kapansanan? Ikaw bilang tatay, mahirap di ba? Mahirap ba? Babae pa, panganay. Mahirap po talaga noong una kasi malayo ako, nagtatrabaho ako sa abroad. Tapos sabi ko, nag-decide na lang ako na umuwi na. Itigil ko na yung pag-abroad ko para mapagtulungan namin ni Apple yung pag-aalaga kay Maymay, especially doon time na yun, napaka-hyper niya, ang hirap, wala pong tumatagal na caregiver sa kanya o yung mga assisting adult. So napagkaisahan namin na ako ay umuwi muna dito sa Pilipinas at pagtulungan namin dito ako maghanap buhay na lang sa Pilipinas. Gayon pa man, talagang mahirap in terms of caring kay Maymay. Kaya dumating na po sa point na in time na ako ay kailangan mag-resign sa aking trabaho, pagpupukus talaga kay Maymay. Yun ang pinakang suporta na ginawa ko para kay Maymay. Ako yung mismo yung unang nag-give up. Ay sir, bakit ikaw? Di ba dapat nanay? At that time po, maraming challenges. Mahirap si Maymay, mahirap na siyang ipaghatid sa pag-drive. Physically, hindi kaya ni Apple dahil madali siyang asmahin. Talaga pong kailangan ng isang lalaki na talaga na mag-assist kay Maymay. Bago ako pupunta kay Jerwin, ikaw, ngayon, nagbuntis uli si Mrs. Wala bang agam-agam na, naku, baka maging kagaya? Paano po nung nalaman yung buntis uli si Mrs.? Paano po yun? Anong mga may struggles ba? O noong una, wala, nag-iisip namin na baka kailangan din masundan si Maymay. Pero nandoon din yung pag-alala na baka hindi kaya magkaroon, pero naniwala kami dahil sa payo ng aming mga matatanda, lalo na magtiwala lang tayo sa Panginoon na hindi yan ibibigay ng dalawa. So, yun po. At yun nga, okay naman si Ella nung siya pinanganak. And the rest is ngayon ay doktor ka na nga. Ano? Yun po, yun na po. Noong una, sabi namin na mangangarap kami ng panganay na ng anak na doktor, pero siguro ang tumalin na lang sa aming isipang mag-asawa, yung pangarap namin na doktor ay hindi para kay Maymay, kundi para kay Ella. Okay. Yung panalangin namin binigay, pero hindi po para kay Maymay kundi kay Ella. At siya po ay ganap na po isang doktor ngayon. Ate JM, yung mga pictures may ang konti kasi para mas ma-describe ni para ma-describe ni Caranel, para naman design yung video, i-describe ni Caranel for the audience, no? Tsaka nung kanino man. Okay, Erwin, ikaw naman, Jerwin, paano naman yung sa'yo? Ano naman yung same question?
paano nyo natanggap at nung unang malaman nyo at anong naging resolve nyo para nyo matanggap at na ipaglalaban ninyo ang inyong anak? Yeah, so sa amin, same ng sitwasyon ni Sir Everett, mahirap, no? Kasi panganay din po yung aking anak na na-diagnose. Wala kaming idea. So, mabuti sila Sir Everett, meron silang na-attenan. Pero ako kasi that time, working lang eh. So, trabaho, bahay. So, hindi ko talaga alam. And iniyakan namin. To be honest, umiyak kaming mag-asawa kasi wala kaming idea. Andun yung hindi namin tanggap. So, na-diagnose siya ng isang beses. Hindi namin tanggap. So, humanap pa kami ng iba pang sagot. Kasi nga, hindi namin tanggap. Bakit tayo magkakaroon ng anak na special? So, yun ang lagi namin sinasabi. Wala namang special sa amin. Wala rin namang special sa inyo. So, bakit kailangan na Bakit kailangan na ganito? So, andun yung mga tanong, struggles. Tapos, ang mindset ko talaga noon bilang tatay, magagamot yan. Kasi wala namang sakit. Ang pagkakaunawa ko noon, ang autism ay sakit. So, kaya nga sabi ko dun sa doktor na nag-diagnose sa amin noon, Dok, ano ang dapat namin gawin para magamot siya? Eh, ang sagot ng doktor sa amin, hindi po siya nagagamot. Lifetime po siya. So, mas lalo kaming nahirapan. Mas masakit sa amin. Ako, honestly speaking, hindi na ako umiimik noon kasi parang hindi pa nagsisink in sa akin nung na-diagnose siya. Pero yung asawa ko noon, habang pauwi kami, iyak na siya ng iyak. Tinitinan ko yung anak ko, malikot siya, maligali, tapos maingay. Pero di siya nagsasabi. Verbal yung anak ko eh. Nag-usap kami mag-asawa. Ganun po. Yes, Karanil. DJ, ito yung kakaiba, no, na itatanong natin sa kanilang dalawa. I-mention mo to kanina, DJ, no? Kasi yes, sir. karamihan, no, pag na-diagnose yung yung anak, no, na merong kapansanan, yung nag-aalaga or nagti-take care dyan ay ang mga nanay. So sa case, no, ng ating dalawang panauhin ngayon, sila yung nag-aalaga, sila ang nag-give up, no, ng kanilang karera para alagaan ang kanilang mga anak. Siguro maganda na pakinggan natin sila, no. Ano ang kadahilanan, no? Ano yung ang nag-udyok, no, sa kanilang dalawa na sila yung mag-alaga ng kanilang anak, no? Dalawa, no. Eldest yung kanilang mga anak, no, isang babae at isang lalaki, no. Ikaw, Sir Everett, no, paano kayo nakarating dyan sa desisyon ni Apple na ikaw yung magiging primary caregiver ni Sir Everett? Karanil, si Everett nakapag-share na ng kwento na dahil nga sa nahirapan si Apple dahil asthmatic at may mga ibang considerations, kaya si Everett na yung nagsakripisyo. That's the initial story. Now, can we hear Jerwin? Ano naman ang nagbunsod sa inyo na ikaw ang mangungunang caregiver nung anak mo, Jerwin? Kasi yung anak ko po, dahil nga lalaki, napakalakas niya. So, isipin autism spectrum disorder. So, talagang walang nagtatagal na tagapag-alaga. So, darating ako sa bahay, galing ka sa trabaho, makikita mo, may galit yung bata. Tapos, magpapaalam lang yung nagbabantay na uuwi, magbabakasyon, hindi na balik. So, dun ko na-realize na napakahirap niyang alagaan. So, yung wife ko naman, si Dea, ay working din. Tapos, maliit lang kasi siyang babae. So, hindi niya kaya. So, physicality, mas malakas yung anak ko kaysa dun sa nanay. So, mas magwo-worry lang ako kung yung wife ko magbabantay kasi imbis na yung anak lang ang intindihin ko, baka pati yung asawa ko, iisipin ko baka kung anong mangyayari sa kanya. Kasi nga, at that time, talagang malala yung aming kalagayan noon. Si JC noon ay nagwawala, nag-headbang, sobrang likot. So, nag-usap kami mag-asawa, kasama kami nagtatrabaho, kaysa magbayad kami ng yaya tapos hindi naman sigurado yung pagbabantay, pag-aalaga kasi nga nadadat na namin yung anak namin na may sakit, na may mga galos. Sasabihin lang, sir, kasi sobrang likot niya, hindi ko mahawakan. So,
nag-decide kaming mag-asawa na, o sige, ang mindset ko ng temporarily, ako muna, titingnan ko paano namin masusolusyonan yung aming sitwasyon. So, yun. Technically, yung lakas lang kasi ng anak namin, kaya mas practical na lalaki yung magbantay kaysa sa Okay. kanya. Dun sa, Okay. yun. Okay, ang mga susunod pong sandali ay ibibigay ko kay Karanil kasi sabi ko nga sa inyo kanina, may mga gihinanda silang mga slides. Mas may mapapaglingkuran po kayo ni Karanil kung siya ang mga magtatanong sa slides. Pero bago yung isa na lang, Karanil, anong naging impact nun, Jerwin, Evert, sa inyong finances? Without going to details, very briefly, anong naging impact sa finances at paano nyo nabalanse yung gastos ng pamilya at yung pangangailangan ng anak nyong may kapansanan? Si Ebert siguro muna. Actually sir, talagang malaki po no. Yung dalawang kumikita nawala ng isang source. Pero si Apple as an accountant na manage niya yung financial. Marami po talaga kaming give up. Isa doon ay yung sabihin nating mga luxury, ng damit, ng cellphone, even yung pag-uuwi sa probinsya, talagang marami po muna kami sinakripisyo yung bagay para lang matustusan yung pangangailangan ni May. Okay. Thank you. At the end of the day, nabalanse din, ano? Opo. Okay. Jerwin, would you like, ano naging effect sa finances at paano nabalanse ito, sir? Sobrang laki ng epekto kasi dalawa kami nagtatrabaho, malaki kinikita, tapos biglang isa na lang, tapos yung gastos naman, ang nabawas lang, yung bantay lang, yung yaya lang. Pero yung gastos sa therapy, gastos sa mga pangangailangan, sobra-sobra pa rin. So ang naging diskarte na lang namin noon, ako personally, dahil nga ako yung nasa bahay, so alam mo yun, discarding Pinoy. Yes. Nag-aral ng kung ano-anong mga pwedeng livelihood para makatulong sa finances. So yun po, hanggang sa ngayon nga, parang dahil sa pagkakaroon ko ng anak na katulad ni Kuya JC, parang doon na ako nabuhay. So sa paggawa ng mga discarding Pinoy. Okay. Magbayong, gumagawa ng basahan. Yes. Very, very... Discarte na lang. Very, very nicely put yun, Jerwin, discarding Pinoy. Ngayon, ang mga susunod na sandali po, 10-15 minutes, iiwan ko kay Karanil kasi eto na yung mga inihanda ninyo para sa ating audience. Karanil, please take it away. So, thank you DJ Ron, no. Pero may mga initial pa din ako no na katanungan kasi yung ating lipunan DJ Ron no will look up really to the fathers no na siyang manguna, 'di ba? Sa pamilya, no? At dapat magiging primary breadwinner, no? Pero itong dalawa give up nila no ang kanilang nakasanayan, no? So nakaramdam ba kayo no ng parang hiya or may mga narinig ba kayo ito parang siya yung stay at home nag-alaga ng anak tapos yung pinagtatrabaho nila yung kanilang asawa meron ba kayong naramdaman na gano'n or mga narinig sa mga kapitbahay sa mga kamag-anak kasi 'di ba para kasi yan yung mga nakasanayan. Sino yung unang sasagot? Sige, ako na muna, Sir Ever. Sige lang, go. Yan. Sa akin po, honestly, meron. Ang masakit doon, yung mga kapatid ko mismo, hindi nila tanggap kasi bilang panganay, sanay sila na ako yung breadwinner. Tapos biglang malalaman nila, hindi na ako nagtatrabaho, nag-aalaga na lang ng anak. So parang ang tingin nila, bakit kailangang mag-sacrifice ako para doon sa, bakit hindi yung asawa? Kasi nga, kulturang Pinoy natin na dapat yung babae ang nag-aalaga ng pamilya. So hindi nila maintindihan na sa isang pamilya kailangan pinag-uusapan lahat ng desisyon. So ang sa akin, ang pinaliwanag ko lang sa kanila, desisyon namin mag-asawa, pamilya namin to, alam namin kung anong makakabuti. Kaya eto yun, ang desisyon namin. Ako yung mag-aalaga, siya yung magtatrabaho. Pero hindi talaga maiwasan, no? Mga kapitbahay, makikita ka nila na ikaw nag-aalaga tapos yung asawa mo nagtatrabaho, araw-araw umaalis, ikaw naiiwan sa bahay. Paglalabas ka, pinag-uusapan ka nila, hindi mo man marinig, alam mo na pag dumaan ka, tatahimik sila. So,
Ang sa akin na lang noon, kahit medyo nahihiya ako, ang inisip ko na lang, para sa pamilya namin to. So hindi ko na lang pinansin yung masakit, lalo na kapag ka nagigipit kayo. Yung pamilya ng asawa mo, kapag kagipit kayo, tapos medyo kinapos kayo financially, paglalapit yung asawa ko sa pamilya niya, syempre sasabihin, yung kasing asawa mo hindi nagtatrabaho, dapat siya nagtatrabaho, siya yung lalaki. So, mahirap i-explain sa mga kamag-anak, lalo na pag sa mga mismong kamag-anak, no? Mas mahirap mag-explain sa kanila kasi di nila talaga maunawaan na ikaw yung lalaki, ikaw yung nasa bahay, tapos yung asawa mong babae, yun na nagtatrabaho. So, pero, gaya nga ng sinabi ko, at the end of the day, desisyon naming mag-asawa yon, so paninindigan namin. Kaya kahit na nagigipit, okay lang. Pinagpapanalangin na lang namin. And so far naman, sa ngayon, sa nakikita namin na ng sitwasyon namin ngayon, nakatulong naman yung decision namin na ako yung primary caregiver doon sa anak namin. So thank you, Sir Ranil, Sir Teacher. Okay. Ayan. So pinapakita nga So payat pa yung picture no, ni Sir Jerwin no at ang kanyang anak na si JC no Dijeron no siguro habang habang nagtatanungan sumasagot sila pwede pa rin ni JM no mapakita no yung iba't ibang mga larawan no ng ating mga panauhin. Ikaw naman no Sir Evert no kasi galing ka abroad lucrative no yung inyong profession doon. Paano mo yon ni-manage no na nagdesisyon kayo ni Apple na ikaw no nakaramdam ka rin ba nung mga nakwento ni Jerwin Evert? Okay. So yung gaya ng nasabi ni Jervin, talagang ang decision naman, decision ng mag-asawa. Kaya na po ako natuluyang mag-give up kasi nung nag-start si Maymay ng kanyang program at saka 5 years into the SPED program, na ang nag-trigger doon yung sinabi sa amin ng doktor na delayed yung development ni Maymay. So nasyak kami na 5 taon na tayong nagsasakripisyo financially, ang laki na nagastos natin, tapos may delay pa din. So ang turo sa amin, kailangan isa sa inyo ang magsakripisyo para matutukan yung programa ni Maymay. So nag-usap kami mag-asawa. Sabi ko nga po kanina, accountant si Apple na nagawa niya ng way kung paano tayo makakatipid, paano natin masusustain ang ating daily needs, yung finances natin, bagamat siya maayos naman po ang trabaho. So, nung una talagang mahirap tanggapin na ako na yung nasa bahay, ako yung nasa na tumututok kay Maymay, pero pinaalam din namin, nalaman dito ng aming mga both sides na yung mga kapamilya at very supportive naman sila. Yun ang maganda po, na sinusuportahan nila yung aming decision dahil naunawaan nila na may special na pangangailangan si Maymay. So, hindi kami nahirapan in terms of our relatives. Hindi naman kami masyadong kilala ng aming mga neighborhood dahil nangungupahan kami sa isang bahay. Pero ang very challenging doon nung nagtuturo na ako kay Maymay ng nung nagkakaroon na kami ng home program na nag-give up na totally ako ng trabaho. Kasi minsan, kapag napakahirap ng sitwasyon na nahihirapan ako kay Maymay, ang lagi kong resolve at lagi kong escape, baling bumalik na lang uli sa Saudi. Hindi ko gusto itong ganitong sitwasyon na nandito ako kay Maymay sa tabi ni Maymay, wala akong alam. Sabi ko, marami akong alam sa makina, marami akong alam sa sasakyan, pero ang very challenging kung paano ko haharapin yung autism spectrum ni Maymay, disorder ni Maymay. Yeah. Jerwin, no, Evert, looking back, no, doon sa karanasan ninyo, 'di ba, yung sa inyong mga desisyon ng iyong pamilya, sa ngayon, no, is it worth making that decision? Jerwin, Evert, worth ba yung desisyon ninyo no, ng inyong pamilya? Jerwin? Yeah, sa akin, honestly speaking, worth it siya dahil ang worry nga namin noon, paano namin masusustain. Siyempre, hindi naman ganun kalaki yung kita namin, tapos malaki yung gastos. Pero ang tinitingnan namin ngayon, nagkaanak kasi kami, nasundan kaagad si Kuya JC. Yun yung naging worries namin noon dahil nung na-diagnose na si JC, tapos may anak na kaming pangalawa, yung pangalawa ko kasi nagkaroon din siya ng ADHD. So yun yung worries namin noon. Kung gaano ka-delay yung si JC,
5 years old na siya, nag-aaral na siya sa SPED time. Wala siyang alam. Samantalang yung anak ko na 3 years old, matatas na siya, matalino, magaling na. So parang ang kuha namin noon, okay lang siguro na ako na lang yung nagbabantay. Kasi yung frustrations ko noon para kay JC na tinuturuan ko siya. Hands-on ako mula sa pagsusulat, paghawak ng lapis. Kasi talagang challenging sa amin yun Pero ang nangyari sa akin habang nag-aaral si JC, nasusundan ko yung pangalawa ko. So yung hindi nakukuha ni JC doon sa pagtuturo ko, nakukuha na absorb ng pangalawa. So parang alam mo yon yung process ko doon sa panganay napupunta na lang doon sa pangalawa. Parang sinasabi ko na lang, Lord, kung hindi kaya ni JC, at least na-absorb naman ng pangalawa. Parang gano'n na lang yung mindset mo. Ikaw na lang yung mag-a-adjust sa sarili mo. Yung naproprostrate ka doon sa ginagawa mo na parang lahat na ginawa mo pero walang nangyayari. Titingnan mo na lang yung positive side na dahil doon sa ginagawa mo doon sa panganay, na-absorb ng pangalawa. So, okay yung pangalawa. So, yun na lang po. And looking now, yung anak ko nasa SPED pa rin. Si Kuya JC nasa SPED pa rin siya. Pero yung pangalawa ko, college na, second year college na ngayon, nasa isang university sa BMA, sa Baliwag Maritime Academy sa Bulacan. So, worth it ba? And I think yes, kasi kung siguro hindi ako nag-alaga kay JC, baka di na namin siya kasama. Kasi ang tingin ko, yung iba niya kasi mga kasabayan na nagte-therapy na katulad niya yung kanyang diagnosis, wala na sila ngayon Meron kaming isang kasama na nasagasaan dahil napabayaan, meron namang so doon sa sa 4 na kasabay namin na nagte-therapy dahil isa kami sa mga naaral doon sa PGH that time nung nagpapa-therapy kami doon. So doon sa 4 na naging kasamahan namin, yung 3 doon wala na, yung isa inuwi na ng probinsya. Pero si JC nandito pa rin. Bagamat severe autism siya, non-verbal, very aggressive nung nagsisimula. Ngayon kasama ko siya. So I think pero ngayon kasama mo pa rin sa iyong mga advokasya, Jerwin. Okay. Ikaw naman, Sir Evert, looking back, is it worth it? Yes na yes. Walang Wow. Na, Talagang DJ. Yes na yes. Yes na Okay, yes. Alvarez. Yes na yes. Kasi nga po, sinabi nga kung siguro ang lagi naming dito sa bahay, siguro kung hindi ka nag-give up, hindi natin alam kung ano nangyari kay Maymay, kung anong sitwasyon ni Maymay. So yun po. So yun ding worth na worth. And yes na yes, dahil hindi malaki yung naging progress ni Maymay in terms of kanyang developmental progress, and then nagbago din yung ating pananaw sa mga taong may kapansanan. Ako Karanil, dalawang point lang do sa aspeto yun. Number 1, paano nun yung dalawa inilapit ang inyong anak na may kapansanan sa inyong pamilya? Kasi may mga kwento na mas parang isang nagiging struggle ng magulang, lalo na ng tatay, yung pagtanggap ng kanilang pamilya. Halimbawa ako, sa kaso ko, ang tatay ko nung araw ng buhay pa, galit na galit yan pag binibigyan ako ng pera ng mga kamag-anak ko. Sabihin lagi, huwag niyong bibigyan ng pera, anak ko, hindi pulubi yan. Bulag lang yan, hindi yan pulubi. Ganun. Tapos may isang babae na tumingin ng masama sa akin, tapos binigyan ako ng pera. Ginawa ng tatay ko, sinampal ng tatay ko yun. Kasi ayoko ginaganyan mo, anak ko. So, kayong dalawa, paano ninyo inilapit ang inyong mga anak sa inyong pamilya, una, at pangalawa sa immediate communities ninyo, sa simbahan, sa inyong barangay? Siguro, Ebert, would you like to ako para po sa akin, kasi talagang naging buhat nung nag-home program, nag-start ako na maging home teacher ni Maymay, talagang hindi ako nahihiya na dalhin siya sa community. Kailangang ipakilala ko sa community, sabihin man nila na, kasi po marami na akong experience sa community, narinig ko na parang luka-luka si Maymay, dapat nasa bahay na lang. Hindi ko ininda yon. Mas naging agresibo ako na ilabas niya, maranasan niya kung ano ang isang typical na individual at kung ano yung karaniwang dapat maranasan ng isang tao, ano man ang kanyang kapansanan. So hindi po namin kinahiya, lalo na ako.
siguro maikwento ko na lang na may isang pagkakataon na trinatrain ko talaga siya sa simbahan para po kami makapagsimba dahil alam namin kahit ang ganun man ang kanyang kondisyon, meron din dapat maitagunod namin mag-asawa ang kanyang spiritual well-being. So, napagkawalan pa po ako noon na kidnapper, gawa nag-i-struggle kami ni Maymay para lang madali ko siya sa simbahan. Ganun pa man, malaking pagsubok yun pero po hindi po tayo nawala ng pag-asa. At ngayon po, every Sunday, kahit saan naman abutan ng simba, sa lugar na kailangan magsimba, hindi kami nahihirapang maisama si Mimi sa pagsimba. So Thank isa you. po yun, na talagang kailangan lang tayo magiging agresibo. Huwag natin pansinin yung yung mga tao na naninira. Mas kailangan ang bigyan natin yung kung ano yung pangangailangan ng ating mga anak. Ibang tao kasama pamilya mo. Opo. Okay. Jerwin? Sa akin naman po, nakailang lipat kami. Kasi nangungupahan lang kami. So, siguro tatlo lipat kami ng bahay. Kasi nga, mahirap ipaunawa sa mga kapitbahay. Kasi, just imagine, tulog yung mga kapitbahay mo, gising yung anak mo. So, hindi naman ako pwedeng matulog kapag gising si Kuya JC dahil baka kung ano ang gawin niya. Ang hilig niyang magtuktok. Alam mo yung pinapalo niya yung pader? O kaya, kukuha siya, iuuntog niya yung kung ano yun, para tumutunog. Nagagalit yung mga kapitbahay namin. Pero, nung palipat-lipat kami, doon ko na-realize na bakit kami lipat ng lipat? Sasabihan pa kami na dapat sa bundok kayo nakatira para wala kayong naaabala. So yun yung nag-trigger sa akin na bakit kailangan sa bundok? Nagbabayad naman kami. So ang ginawa ko, para katulad kay Sir Ever, lumabas din ako. Pinakita ko sa kanila tapos pinaunawa ko na kapag ka nag-iingay si Kuya JC, ngayon, ang ginagawa ko sa mga kapitbahay namin, 11 years na ako doon sa bahay na tinitira namin ngayon, ang ginagawa ko doon para matigil yung galot doon sa aming community pag nag-iingay si Kuya JC. Pag maingay si Kuya JC, sabi ko sa kanila, safe tayo lahat. Ibig sabihin, naghahaming lang siya doon, may ginagawa siya, active siya. Pero pag nanahimik si Kuya JC, matakot tayo kasi baka kung ano na ang ginagawa niya, baka mamaya masunog tayo, hindi natin alam, lalo na kapag wala. Ngayon, yung buong community namin, kapag ka dumarating kami, kakilala na siya kasi ewan ko, parang yung struggle na nangyari sa amin dati nung nagsisimula pa lang, yun yung ginamit namin para maging inspirasyon. At ngayon nga, kahit sa simbahan, kahit saan ako magpunta, naging trademark na siya. Alam na ng mga tao pag nandyan na ako dahil yung anak ko nga maingay. Especially kapag may gathering sa Limbawa. Pag dumating na kami, maririnig na kagad nila yung tawag nila sa anak ko ng Serena. Kasi nag-humming talaga siya. Maingay siya, sinisigaw siya. So, nakasanayan na lang. And yun, dahil natanggap na ng lipunan, so sinimulan na natin na mag-advocate talaga. Hindi lang para sa anak ko, kundi para dun sa iba pang bata. No? Kasi dito sa Caloocan, mahirap mag-advocates dati. Walang idea yung mga tao dito. Until now naman, I think wala pang Autism Society organizations dito sa Caloocan. Until now. Okay, Karanil, thank you. Go ahead. Okay, sige. Medyo kunti na lang yung ating panahon, pero ito yung mga mahalaga, no, itanong natin, no, sa ating dalawang panauhin, no. Okay. Paano nagsimula, no, ang inyong advokasya? O si Jerwin, maraming ginagawa to, very active to sa simbahan at sa kanyang community, no. So Jerwin, no, paano mo sinimulan at paano mo sinusustain, no, ang iyong mga advocacy diyan? Actually, hindi lang sa Caloocan to, no, kahit sa buong bansa, no, kasama na rin sa advocacy ni Jerwin. Jerwin. Actually po, nagsimula ako ng advocacy ko nung sa SPED Center sa Barrio Obrero Elementary School. SPED Center yon. Kasi at that time nga na hindi ko alam kung ano yung PWD or yung Persons with Disability. Wala kang ID si JC. Just imagine, nag-therapy kami, wala kaming discount. Kasi walang nakapagsabi sa akin na yung kapansanan ni Kuya JC, pwede palang makakuha ng discount. Kahit yung therapy center namin ng ilang taon, hindi ako sinabihan na ikuha ko siya ng disability ID para may discount. Pero one time, naka-attend ako ng isang gatherings dito with Sir Nilo de los Reyes sa Caloocan. Siya yung nag-open sa akin na may ID na ba yung anak mo?
And from that time na nabigyan kami ng idea, nagtanong-tanong ako doon sa school namin at doon ko na-realize na marami pala kaming walang ID na hindi namin alam. So, ako sa CCSW ng Caloocan at that time, yun yung nag-open sa akin na kung ako mismo walang ID tapos marami pang walang ID. So marami ang hindi nakaka-avail ng mga discounts dapat na nakukuha. Ang naging mindset ko lang noon that time nung binuo ko tong big is ng PWD associations ay maging focal point of information ng mga benefits and privileges na meron pala yung mga taong may kapansanan. And eventually, nung nagsimula kami doon, sa Caloocan 4,000 lang ang persons with disability noon. Pero dahil doon sa natuto kami, sinimulan ko school-based, nagsimula ako dito sa Barrio Obrero, tapos yung dalawang SPED center dito sa Caloocan, pinasok namin, hinikayat namin yung kapwa namin parents na magrehistro din ng kanilang mga anak para magkaroon din ng disability ID. And eventually, nung nasa-registered kami, kilala kami sa CCSWD na marami na kami, hindi na kami konti lang. Kasi dati, dito sa amin, walang may idea na yung mga bata pala ay belong din sa person with disability sector. Ang alam lang namin noon, basta yung mga adult na physically nakikita. Pero, yun nga, nung nabuo namin yung BIPA, doon nagsimula yung aking advocacy. And until now po, ang ginagawa namin sa mga community, pag may nakikita ako mga bata, pag umiikot kami, sinasabihan ko yung mga parents. Kaya dito ngayon, yung mga SPED center dito sa Caloocan at dito mismo sa Manila, dumami na yung mga nag-i-enroll kasi hindi natakot yung mga parents ngayon eh. Parang pakiramdam ko katulong din yung ginawa namin noon para mas dumami yung tulong. Oo. Okay, Karanil, konting sundot lang ulit sa dalawa, no? Mainit ngayon ang usapin. Mainit ngayon ang usapin sa Kongreso na dapat daw ang pipilian kasi ang ID daw ng sektor ay dapat i-renew ng 10 years o lifetime na daw yung ID ng may kapansanan, no? Ito lang, sundot lang. Sa inyong dalawa, kayo ba'y payag na lifetime na yung ID o payag kayong i-renew siya kahit every 5 years o 10 years? Anong pananaw mo doon, Ebert, muna? Well, ako siguro po on the side of a parent. Okay talaga, DJ, pasundot-sundot ka. Konti lang. Para malaman natin yung para malaman natin yung pulso nitong dalawang tatay. Kasi yung mga leader din to meron din tong mga meron din sila mga constituencies. Sige, Ebert. Sir Ebert. Kung sinasabi po naman talaga na ang autism is a lifelong disorder, so why not na ang lifetime membership ng ID ng persons with autism ay gawin ng lifetime. So payag ka sa lifetime ID? Opo. Kasi hindi naman po siya, kung sinasabi nga na hindi naman siya mawawala ang ng autism, nandiyan na siya, bakit hindi pa natin siya gawing a lifetime membership ng persons with disability. Okay. Pero sa iyo, Sir Ebert, para sa mga taong may autismo lang, hindi sa ibang mga kondisyon. Hindi ko po kasi hindi ko rin po sakop yung pananaw ng iba kung ano ang kanya. Ito po yung aking opinion lang dahil nga siguro gawa ng anak ko ay nasa may lifetime na condition. Okay. So, okay, Jerwin, Jerwin, ikaw naman. Very quickly. Sa akin po, I am against doon sa lifetime validity nung disability ID. Yung disability pwedeng lifetime. Ang questions ko lagi diyan kasi nakipag-coordinate rin ako dito sa amin sa aming local PIDAW. Dapat yung katulad ng kondisyon ng anak ko dahil lifetime siya. Dapat kapag may record na sila doon, hindi na kami pahirapan doon sa pagre-renew. Kasi naintindihan ko naman bakit kailangang i-renew. Baka patay na yung tao tapos hindi natin nire-renew lifetime and nagagamit pa. Kasi tandaan natin, yung disability ID natin ginagawang discount. Kaya nga yung kahit mga walang kapansanan, nagpupumilit kumuha niyan So yung pagkakaroon ng validity na kailangang i-renew, it's pabor din sa ating sektor yon para masawatan natin yung mga nananamantala. So sa akin po bilang isang community leaders na iba't ibang kapansanan yung hinahawakan, ang sinasabi ko lang sa kanila, kapag ka lifetime yung disability, katulad nung amputee ka o katulad nung anak ko na may autism, huwag na lang kaming pahirapan sa
requirement. Kasi ang nagpapahirap talaga kasi is yung requirements eh. So, ang sabi ko okay lang na i-renew basta kapag ka naka-record na kami dyan sa inyong Jerwin, record. ang nagpapahirap ba ang requirement o yung mga tao sa PIDAW na Correct. nag-i-issue ng Correct. ng disability ID? DJ, tumatawa si Jerwin. Jerwin, kasi alam Kasi mo, yung mga tao sa PIDAW, sumusunod lang po yung sila provincial PIDAW sa yung provincial PIDAW ng Batangas. Pero Oo. siguro maganda pag-usapan yan, no, ang tungkol sa validity. Anyway, DJ. Sa akin, ano lang, quickly lang yung akin. Sige, go ahead, Karanil. We have 10 minutes. Go ahead, sir. Sir Evert, no? Yes, sir. Kung ano ang ginagawa niyang mga advocacy ngayon, saan-saan siya nakapunta, no? At siya ba, ikaw ba Sir Evert, no, ay fulfilled ka ba, no, sa iyong mga ginagawa? Sir Evert. Again, yes na yes. Kasi nga po, nung una, nung ako naging bahagi ng ASP, na madalas naging sama ako sa mga parent training, teachers training, and then pag umuwi ako, napag-usapan namin mag-asawa na siguro marami pa akong magagawa at marami pa akong matutulungan, hindi lang sa mga magulang, sa mismong bata mismo, kung ako may karagdagang kaalaman. So yun po ang nag-drive sa akin, ako'y bumalik muli sa pag-aaral. And then from there na naging full-fledged licensed teacher ako, at saka natapos ko ang aking master program. Mas lumawak pa yung aking pag-unawa, pagkakilala, at ano pa yung mga pangangailangan ng mga taong may kapansanan. At doon ko rin nakita na mas magagamit ko pa yung aking skills, especially yung aking trade skills, dahil nga po ako industrial graduate. So doon ako mas nagbago ang pananaw na marami pang kayang gawin. Mas marami pang matutulungan dahil itong mga batang may kapansanan, itong mga taong may kapansanan ito ay kaya din pumunta sa workforce, makapagtrabaho sila, hindi magiging hadlang ang kanilang kapansanan. Kaya Okay. nga po yun ang Kaya masasabi ko na ay fulfilled dahil sa ngayon po sa aking advocacy, marami nang tumaang sa aking mga bata na nakapag-training at sila ay fulfilled din dahil nakatapos sila ng TESDA at meron silang maayos na hanap buhay. Okay, dahil 7 na minuto na lang po ang ating oras, ay gusto kong mabatiin tong ating dalawang tatay. Talagang you deserve you deserve your places now kung nasan man kayo. At napakaswerte ng mga anak ninyo dahil kayo ang kanilang tatay. Now, sa pagbabalik po natin, pagkatapos ng ating mga sponsors, ngayong Father's Day, sa inyo dalawa, ano ang pinaka-espesyal na nangyari sa inyo na ipinagpasalamat ninyo na meron kayong mga anak na may o ipinagpasalamat ba ninyo na may anak kayong may kapansanan? Bago nila sagutin yan, JM, tingnan natin yung ilang acknowledgements natin and then babalik tayo sa kanila. Go ahead, JM. Mabasa sa TV screen. Text, public service announcement, kasama ang makulay na logo ng Inklusyon, kasama caption para sa Ang Inklusyon ay isang online platform para sa pag-aadvokasya ng karapatan ng mga taong may kapansanan. ipinakita, partner logo at caption para sa bingi. Nagsimula ito noong June 2020 sa kasagsagan ng pandemic sa tulong ng Philippine Coalition on the UN Convention on the Rights of Persons with Disability, INET Philippines, CISO Channel, Norfolk Foundation, kasama ang ibang mga disability rights advocates. Pinapakita, paglalarawan ng grupo ng taong may kapansanan. Layunin ng Inklusyon ay magbigay ng boses sa mga organizations of persons with disability or taong may kapansanan upang mapalawak ang informasyon at kaalaman ng publiko tungkol sa disability at inclusion. Ipinapakita, hinihikayat ang lahat na makisa at sumuporta habang nagtataas ng bandera. Kaya inibitahan namin ang mga taong may kapansanan, mga organisasyon o anumang opisina na sumali at makiisa sa Inklusyon. Lumabas, caption para sa bingi. Maaari ninyong ibahagi ang inyong mga kwento, programa or advokasya upang mas mapalakas pa ang boses ng mga taong may kapansanan. Pinapakita, paglalarawan ng grupo ng taong may kapansanan. Sama-sama nating itaguyod ang mas inklusibong lipunan. Pinapakita, makulay na logo ng Inklusyon. Dahil sa Inklusyon, laging may inklusyon. Inklusyon, inklusyon, now na. We would like to thank our sponsors and partners.
CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deaf Blind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Alright, thank you very much. At dahil ilang minuto na lang po tayo, balikan natin yung tanong natin sa kanila. Jerwin, ngayong Father's Day, ano ang mga naglalaro sa iyong gunita? Ano ang mga tumatakbo sa iyong isip? Ikaw ba'y sabi ni Karanil, is it worth it? Ang sa akin naman, may mga panahon ba na pinagpapasalamat mong nagkaroon ka ng anak na may kapansanan o wala nang choice di araw-araw ganito na lang, survive na lang, o nagbago na ba yung panahon na yon, ngayon, lalo na ngayon dadating si Father's Day? Ano ang tumatakbo sa isip mo at anong mensahe mo sa iyong mga kapwa-tatay ng Pilipinong may kapansanan, Jerwin? Yeah. So, to be honest po, ipinagpapasalamat ko na ibinigay sa akin ng Panginoon na magkaroon ng anak na may kapansanan. Binigay niya sa akin si Kuya JC. Kasi ito yung nagbukas sa akin ng mas maraming oportunidad. Mas nakilala ko kung saan ba ako mas dapat na mag-focus. Kasi dati wala akong pakialam sa paligid eh. Pero dahil sa pagkakaroon ko ng anak, mas naging open ako sa paligid, sa community. And yun yung nagbukas sa akin ng pagkakataon para mas makilala ko kung ano yung mga dapat kong gawin. So, ngayon kasi, aktibo tayo sa simbahan. Tayo lang yung simbahan na mayroong persons with disabilities sa buong Diocese of Caloocan. At naging aktibo rin tayo sa pagtulong doon sa mga iba pang magulang. So, sa akin, kung di siguro ako nagkaroon ng anak na may kapansanan, baka hindi ko ngayon narating kung ano yung meron ako ngayon. So, pinagpapasalamat ko yun na thank God na sa akin niya binigay si Kuya JC kasi kung sa iba baka hindi natanggap, pero sa akin nagamit ko siya, naging blessing siya, blessings in disguise, kasi sabi ko nga lahat ng bata may kapansanan man o walang kapansanan ay naging blessing kapag katanggap. So ang sikreto lang talaga, lalo na doon sa mga kapwa ko tatay na medyo hirap natanggapin yung kanilang anak na may kapansanan. Kung gusto natin maging blessing yung ating anak na may kapansanan, dapat nagsisimula yan sa tunay na pagtanggap sa kanila. Ano yung kanilang kapansanan, ano yung kanilang paano natin siya bakit tayo ang binigyan ng anak na may kapansanan, bakit hindi na lang yung iba, mabait naman tayo. Ang lagi nating isipin, ibinigay ito sa atin ng Panginoon dahil kaya natin. So, patunayan natin, nakaya natin. At pag nagawa natin, doon lang natin marirealize na worth it na tinanggap natin kung ano yung ating katayuan sa ngayon. And to be honest, yun po ang nararamdaman ko ngayon. Kung hindi dahil kay Kuya JC, walang BIPA. Kung walang BIPA, wala pa rin pagkilos siguro dito sa Caloocan. So ngayon, nakikita ko maraming tao na yung gumagalaw. Pwede na ako magpahinga. Kumbaga, dahil marami na tayong leaders, marami ng community na gumagalaw para ipaglaban yung kanilang mga karapatan. So, yun po, para sa akin, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay na tanggap ang kanilang mga anak na may kapansanan. Huwag po tayong susuko dahil hindi naman nakikita na porket ikaw yung homebody, wala ka nang magagawa. So, pag tinanggap natin ang anak natin, makakapagawa tayo ng pamamaraan para mas magamit natin yung pagkakataon na yon para mas maging produktibo. So katulad ngayon, meron ako mga nagagawang bayong. So kung wala siguro si JC, hindi ko ito matututunan. In-advertise na ni Jerwin. Ayos yan. Magulang dyan sa kanila. Okay, Yes, very so good. Oo.
At ito ilalagay natin on the spot si Ina doon sa ating mga audience. Sa ating mga audience na magbibigay ng magandang mensahe sa kanilang mga ama. 3 ang pipiliin ni Ina at bibigyan natin ng bayong ni Jerwin. 'Di ba, Jerwin? Di ba? Oo. DJ, pinapakita ngayon no sa picture natin no yung paggawa ni Sir Jerwin ng bayong. Okay. Jerwin, magkano ba yung bayong na yan? Magkano yan? Yung bayong po na ganyan. Magkano Sige, isang yung bayong? bayong na Sige, may design. Binibenta po tayo ng 650 pesos. 650 pesos. Walang design, 400 pesos. Ganda, in fairness, DJ Ron, ang ganda. I'm sure matibay ito. At syempre, meron discount ang persons with disabilities sa 20%. Tama? Correct, Jerwin? Okay, so, syempre po. Very good. So, 3 po ang ibibigay ni Direk Ina, para sa ating audience na hanggang Merkulis ito, hanggang next week. Pipili si Ina ng winners. 3 na magpadala po kayo ng mensahe sa ating chat group tungkol sa inyong mga tatay, at next week po i-announce ni Ina yung mananalong 3 at ipapadala po ni Jerwin ang premyo at okay, para naman po ma-receive ninyo itong gawa ng tatay ng ating may kapansanan, di ba? Okay, Ebert. Jerwin, may ano ka na, may customer ka na kaagad, si DJ, diba? Okay, sige, very Sir good. Ebert. Si Ebert naman, Ebert. Okay, sige po. Ang ano ko lang, ang message ko lang sa ating mga magulang, okay? So, kami po, ang unang-una, huwag tayong mawawala ng pag-asa. There is always a hope. At saka, yung pag-check up, na huwag tayong mag-give up dahil kung wala akong pinagsisihan dahil po yung aking mga ginawa na ngayon, ginagawa ko ngayon, tayo ay naging instrumento para sa pag-unlad ng ibang mga taong may kapansanan. Okay? Para yung ating ginagawang pagtuturo, pagsasanay sa kanila, nabigyan natin sila ng pagkakataon na kumita, maging bahagi sila ng workforce at matuto sila ng mga technical vocational education. So yun po sa ating mga magulang, unang-una, maihantulad ko lang yung ating responsibilidad sa isang kalesa, na tayo yung kabayo, tayo ang hihila noong karwahe, wag tayo yung papaulo ng latigo. Yun lang po, at happy Father's Day. Love it. Ang galing. Happy Father's Day, Jerwin, Ebert. Happy Father's Day din po sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon na maimbita kami dito sa Inclination. We enjoy it. Ebert. Happy Father's Day po Happy sa Father's lahat. Day. Si Ebert. Yes, sir. Oo. Si Ebert ang hinete ng may kapansanan. Ha? Ayos siya, sir. Maraming salamat. Karanil? Yeah, maraming salamat no sa ating dalawang panauhin. Wow, ang saya maging tatay, no? Grabe. Pagsakripisyo, no? Pagpupunyagi sa inyong pamilya, no? Lalo na sa inyong anak na may kapansanan at sa inyong advokasya, no? Hindi lang sa inyong pamilya, kundi sa sektor ng may kapansanan. No? Naway, patnubayan kayo at bigyan pa kayo ng grasya ng ating Panginoon para inyo, no, mapatuloy ang dakila ninyong mga ginagawa. So, kayo ay modelo, no, ng mga tatay na may anak na may kapansanan. Danger on? Ako lang, Karanil, isa lang, mabilis. Ang leksyon sa hapong ito is wag mo naman magagalit yung mga nanay, pero ang magagawa ng nanay ay mas magagawang magaling ng mga tatay. At ang sabi ng Panginoon, carry our cross every day, at yun ang ginagawa ninyo. Congratulations, saludo sa inyong dalawa at sa lahat ng mga tatay na may anak na may kapansanan. At hindi ho biro po, magbigay kayo ng magandang mensahe sa inyong tatay, pipiliin ni Ina, 3 ho ang papadala ni Jerwin ang kanyang bayong, magandang bayong. At kung gusto niyo mag-order, ipakita mo uli yan, JM, para pwedeng mag-order sila kay Jerwin.
magandang regalo yan para sa mga tatay. Tanda ko, Karanil, nung araw, nung ako grade 1, ang pinapadala sa akin ng lola ko, hindi bag. Galing akong Batangas, punta ako sa Philippine National School for the Blind. Ang padala sa akin, lalagyan ng mga damit ko, bayong. Kaya kilala ako sa School for the Blind, ang Batanggenyong nakabayong. Kaya very memorable sa akin yung bayong na yan. Karanil, maraming salamat. Dijeron, Oo. tawang-tuwa si Jerwin sa'yo. Dijeron, kung makita Totoo mo yun. lang ang kanyang mukha. Totoo yun, Jerwin. Gusto ko rin, Dijeron, bigyan ng bayong na yan. Kasi yan yung ginagamit ko, Dijeron. Pag ako kasi Dijeron yung namamalengke sa talipapa namin dito, Dijeron. Siya mag-text ka kay Ina at kung mapipili ka, sa'yo ang isang bayong. So, sige, ipapadjikas natin kay Ina yung pambayad kay Jerwin ng 3 bayong. Ha? So, yung gustong sumali po, gustong magkaroon, bibigyan po natin ng 3 bayong galing po kay Jerwin. So, walang problema po yan. Ang ganda, ang ganda tanggaan ng episode natin Diba? ngayon for Saya. the Mother's Day. Diba? Okay. So, Karanil, laging sinasabi natin, inklusyon, now na. Now na. Now na.